For today's video, ito ang aking mga kaganapan mula Pilipinas hanggang sa makarating ng Israel. At bago ko nga makarating ng Israel, katakot-takot na hirap at pagod ang kailangang pagdaanan. 9 na oras ang biyahe mula Pilipinas hanggang Abu Dhabi at pagdating ng Abu Dhabi ay merong stopover na 5 oras. Pagsakay pa nga lamang ng eroplano ay ramdam na ramdam ko na yung pagod at antok. Nakaabang na nga ako dyan sa pagkain at gusto ko na din nga matulog. 11:40 nga ng gabi ang flight ko na yan, kaya naman antok na din ako. Ayan nga't sa wakas ay magsisimula na silang mag-distribute ng mga pagkain. At sa tuwing na nga lamang ako sasakay ng eroplano ay lagi akong excited sa kung ano ang kakainin at ang nasa isip ko ay sana naman ay masarap. Nung umuwi nga ako ng Pinas ay hindi ko na-enjoy ang pagkain nila, kaya naman ngayon pabalik na ako ng Israel, sana naman ay masarap ng makabawi. Ang pamimilian ay chicken at vegetable, ay di syempre ang pinili ko ay chicken. Unang subo, abay masarap, parang chicken apritada ang pagkakaluto. At ito naman ang kanilang salad na nagustuhan ko din dahil lasang atsara. Meron din silang patinapay at butter at sa wakas ay malambot ang kanilang tinapay, parang bagong luto. At ito naman yung kanilang mousse cake at dahil hindi ko hilig ay siya lamang natira. At sa wakas ay nakabawi din dahil masasarap nga ang mga pagkain nila ng araw na yan. At syempre pagkatapos kumain ay tulugan time na. Hindi ko nga alam kung paano pwesto ang gagawin ko dyan dahil nasa aisle seat ako. Hindi katulad nung umuwi ako na nasa tabi ng bintana, kaya naman may nasandalan ako at hindi ako nahirapang matulog. Nang mga oras na yan nga ay malapit na maglanding ang eroplano, kaya naman bago bumaba ay kainan ulit. Pagkatapos ng 9 na oras na biyahe ay yan nga lamang ang kanilang paalmusal. May pakape at tinapay at hindi ako nabigyan ng asukal at gatas, kaya naman nagkusa na lamang ako na humingi. Masarap na kapartner ng mainit na kape, kaya naman hinihintay-hintay ko na bigyan ako ng asukal at gatas. Ang kaso'y sa katagalan na magbigay ay hindi na din ako nakatiis, kaya naman kinain ko na din. Nagtira pa nga ako dyan ng kalahati para i-partner ko sa kape. At sa tagal dumating ng gatas at asukal ay lumamig na nga ang kape ko. Konting oras na nga lamang ay bababa na kami dyan at sa sobrang pagod nga ay Hagardo Versosa na ang peslak ng person. Ayan nga't nagtayuan na sila, kaya naman nakitayo na din ako. May mga nakasabayan nga din ako dyan ng mga Pilipino na pabalik din ng Israel. Buti na nga lamang at yung aking nakatabi ay mabait at siya na ang kumuha ng aking maleta sa compartment. At syempre, ang pinaka-special na pasahero na laging nakangiti dahil bida ang saya ay hindi pwedeng malimutan. Pagkatapos ng 9 na oras na biyahe ay nakarating din ang Abu Dhabi at maghihintay kami dyan ng 5 oras para sa susunod na flight. Kahit nga lamang nakaupo sa biyahe ay ramdam na ramdam mo yung pagod at masasakit ang katawan. Pagdating ng security, kailangan ay mabilis kumilos, kanya-kanyang lagay sa tray ng mga gamit at maleta. Pati bangles at belt ay inilalagay sa tray, buti na nga lamang at hindi pinahubad ng sapatos. Pero sa Pinas, pagpasok pa lamang ng departure ay pinahubad ng sapatos ko at isinama sa tray. Naglalakad na nga ako dyan papunta sa gate B12 at maghihintay ako doon ng 5 oras para sa susunod na flight. At dahil sarado pa ang gate B12 ay buti na nga lamang at mayroon dining sosyale na waiting area. Dini kami tumambay at nagpahinga ng 4 na oras bago ang aming board time. Dumating nga kami ng Abu Dhabi ay 4:40 ng umaga at ang susunod na flight ay 9:40 naman ng umaga. Habang nga naghihintay, kinain ko na yung burger na natira ko pa sa airport sa Pinas. At kita nyo naman si tatay, sa sobrang pagod siguro at antok ay sa sahig na nga natulog. Deadman na nga lamang siya sa sasabihin ng iba, ang mahalagay nakapagpahinga at nakatulog. Aba hindi nga naman biro ang magbiyahe, sobrang nakakapagod lalo na sa kanyang edad na medyo may katandaan na. Buti na nga lang at 5 oras lamang ang pinaghintay ko din sa Abu Dhabi, hindi katulad nung umuwi ako ng Pinas ay talaga naman 10 oras ang aking pinaghintay. Ayan at sa wakas ay boarding time na, kaya naman gora na kami sa gate B12. Ayan nga't si ate ay nakasabay ko, pabalik na din ng Israel at galing bakasyon din. Pagpasok namin ng gate ay tiningnan ang aming passport at yung iba ay diretso na agad sa waiting area. Bay nung ako nang papasok ay pinapunta ko dun sa security, pinabuksan lahat ng aking bag at ang aking maleta. At pati nga ang aking damit ay dinikitan ng parang tape, siguro ay kinukuha na ng sample na parang hibla. At kahit nga nakakakaba ay kailangan ay kalmado pa din para hindi magmukhang mas kahinahinala. Lalo na kung wala ka naman talagang hindi magandang ginawa. At dahil nakalampas sa security, abay magdiwang na at papasok na ulit ng eroplano. Kaya naman final destination na tayo for today's video, from Abu Dhabi to Israel na ang Gora. At si ate pala na nakasabay ko ay katabi ko din pala sa upuan. 3 nga kaming Pinay na magkakatabi at ang aking upuan ay nasa gitna. Pagkalagay nga ng gamit ko ay nag-CR muna ako para hindi na ako tatayo at diretso na hanggang Israel. Halos 4 na oras nga lamang ang biyahe simula Abu Dhabi hanggang Israel. على كل مخرج منها إذا استدت. Thank you. At eto na nga ulit ang pinaka-exciting part ng pagsakay ng eroplano, ang kainan time. Chicken with tomato sauce na may mga gulay sa gilid. Mayroon din silang sticky rice with coconut milk at mango syrup. Vegetable salad na may quinoa at white beans. At ang ending ay simut sarap. At dahil malapit nga lamang ang biyahe ay 1 meal nga lamang ang aming pagkain. ويتم إطفاء علامة رفع تحزمة المقاعد.
At pagkatapos ng mahigit na 3 oras na biyahe mula Abu Dhabi hanggang Israel, sa wakas ay thank you Lord, nakarating ng maayos at ligtas sa bansang Israel. Ayan nga't welcome back to Israel na ulit ang person. At eto na nga ang final destination para makalabas ang kuhanan portion ng maleta. Kailangan ay bantayang mabuti at baka makalampas pa at pagtapad sa iyo ay higitin mo na agad at nang hindi na makawala. Ayan nga't pagkatapos ko makuha ang aking maleta ay lumabas na din agad ako. Nagtaksi nga ako papunta sa flat ng aking kapatid. Buti na nga lamang at nakita ko si ate kaya naman niyaya ko at ang sabi ko sabay na kami para hati kami sa pamasahe nang pareho kaming makatipid. Pupunta nga muna ako niyan sa flat ng ate ko bago ako bumalik sa trabaho. Malapit na nga akong bumaba niyan kaya naman inihanda ko na ang aking pamasahe. Nung bumaba nga ako, sabi nung driver ay hanggang dyan lang daw siya maghahatid. At kung ihahatid niya daw yung kasabay ko ay kailangan daw magdagdag ng 30 shekel. Kaya naman ang ginawa ni ate ay bumaba na din siya at maglalakad na lamang daw siya. Sabi ko kay ate huwag siyang maglakad dahil napakainit at madami din siyang dala. Sabi ko'y sumakay na siya at magpahatid at hahatian ko na lamang siya sa dagdag na bayad. Ayan nga't higit-higit ko na ang napakabigat kong maleta para iakyat sa hagdan. Talaga naman bago makarating ay katakot-takot na pagod ang inabot ng aking katawang lupa. At sa sobrang pagod nga ay gusto ko nang humilata at masasakit na din ang aking katawan. At sa wakas ay nandito na ako sa bahay, wala ngang tao dahil regular na araw yan, araw ng linggo kaya naman lahat sila ay may trabaho. Si Marimar na nga lamang ang sumalubong sa akin, yan ang alagang aso ng mag-asawa ng aking kapatid. Tuwa-tuwa din nga siya nang makita ko at panay nga din ang amoy sa dala kong bag. Doon kasi nakalagay yung Jollibee na cheeseburger ko na dala. Pamilyar siguro siya sa amoy dahil kumakain din niya ng cheeseburger ng Jollibee. Kita niyo naman at bumalik ulit doon at talaga naman panay ang amoy. Kung makakapagsalita nga lamang si Marimar ay siguradong sasabihin niya na buksan na at bigyan siya. Ayan nga't sa sobrang pagod ay plakdaan na ang person, magpapahinga muna bago bumalik ulit sa trabaho. Maraming salamat po sa inyong suporta at laging panonood, mag-iingat po kayo palagi.